Bakit ka malungkot, iha? Lumapit sa kinaupuan ni Amanda si Ginang Del Rios. Naupo ito sa kanyang tabi at hinaplos ang mahaba niyang buhok. Wala ho, mommy. Iniisip ko lang ho kung ano na nga kayang nangyari sa akin kung hindi niyo ako napulot. Totoo sa loob ang sinabi niya. Yun ang laman ng kanyang dibdib. Pero ang laman ng kanyang isip si Vincent. Huwag mong sabihin ng katagang napulot, iha. Kailanman, hindi ko na itinuring na ampon lang kita. Ang totoo, nasanay na akong ituring kang parang tunay kong anak. Yun bang isang anak na galing sa aking sinapupunan? Ikaw ang katuparan na matagal ko nang pinapangarap. Niyakap siya ng ginang. Naging makulay ang sumunod na mga araw, buwan at taon sa buhay ni Amanda. At dahil nagtagal sa Amerika si Vincent, naging malaya ang kilos niya. Pinaglingkuran niya ang ina-inahan ng buong katapatan. Wala siyang ibang hinangad kung hindi ang maibigay ditong ano pa mang bagay na alam niyang ikakasiya nito. Bunga noon ay lalo siyang napamahal sa ginang. Hindi nagtagal at natapos na niya ang kursong komersyo. Kaalinsunod noon ay tinuruan na siya ng abogado ng pamilya kung paano pamahalaan ang lahat ng mga negosyo nila dito sa Pilipinas. Baka naman ho lalong magalit sa akin si Kuya Vincent kapag nalamang ako nang hahawak sa negosyo natin dito. Anong sinabi mo, iha? Kunot noong tanong ni Ginang Del Rios. Ibig mo bang sabihin ay galit pa rin sa iyo ang kuya mo? Bumakas kagad ang galit sa mukha ng ginang. Naku, hindi ho. Bawi ni Amanda sa pagkakadulas niya kanina. Kaya lang ho ay natural na hindi niya magugustuhan ang gagawin ko ngayon. Dapat ho ay siya ang namamahala ng negosyo niyo dito. Hindi ho ba? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawala ng ginang. Dapat nga sana, kasi tingnan mo nga naman ang ugali ng lalaking yun. Mas gusto pa niyang mamalagi sa Amerika kaysa tulungan ako dito. Hayun, ayon sa huling sulat niya, ay nakipaghiwalay na raw siya sa ka-live-in na Amerikana. Hay naku, kailan kaya niya ako bibigyan ng apo? Bumukas sa mukha ng ginang ang labis na kalungkutan. May hatid na kirot sa puso ni Amanda ang tinurang yun ng matanda. Pero hindi siya pwedeng magpahalata. Ilang taon na ho ba si kuya? Ay naku, 29 ng lalaking yun. And yet ayaw pa ring patali. Gusto ko pa naman sanang makita siyang nasa tahimik bago ko ipikit ang aking mga mata. Mommy, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ayoko pang mawala ka sa amin. Ngayon pa lang kita mapaglilingkuran. Naku, ang batang ito, nagbibiro lang ako. Sige, hahaba pang buhay ko. Hihintayin ko pang mga apo ko sa'yo. Natatawang sabi nito sabay yakap kay Amanda. Gumanti ng yakap ang dalaga. Sinusuklian niya ang init ng pagmamahal nito. Pwede ba kitang ihatid, Amanda? Nangingiming tanong ni Rigor, binata sa edad na 30, anak ng abogado ng pamilya. I'm sorry, Mr. Salvador. Magagalit si Mommy kapag tumanggap ako ng bisita sa bahay. Formal na tugon ni Amanda, hindi niya inaalis ang tingin sa binabasang mga papeles na nasa ibabaw ng kanyang mesa. Alam ng dalaga na matagal na siyang kursunada ni Rigor. Pero dahil hindi niya ito type, lagi na umiiwas siya. Hayagan niyang pinapadama dito na wala itong maasahan sa kanya. Di kahit hanggang doon lang ako sa may gate ng subdivision, gate nito. Sige na Amanda, kahit ngayon lang. Look, Mr. Salvador, marami akong ginagawa. Isa pa may pupuntahan ako mamaya and I don't need company. Tuwid niyang sinalubong ang titig nito. Ganun ba? Sige, magpapaalam na ako. Yuko ang ulong lumabas ito ng opisina. Kahit na may nadaramang awa ang dalaga, hindi niya pinansin iyon. Wala siyang panahon sa mga lalaki. Tanging ang nasa isip lamang niya ay kung anong maaring ikasiya ni Ginang Del Rios. Hangad niya na lalong lumago ang kabuhayan nito na ngayon ay pinamamahalaan na niya. Kulang pang lahat ng ito sa mga utang na loob na dapat niyang bayaran sa ina-inahan. 8:00 na nang lumabas sa opisina si Amanda. Tuloy-tuloy siyang nagtungo sa parking lot, lumulan sa kotseng regalo sa kanya ng ginang noong kaarawan niya. Bagamat mababakas ang pag-aalala sa mukha ng ginang, hindi may kukubli ang tuwa nito na sumalubong sa pagdating ni Amanda. Amanda, mabutit dumating ka na. May maganda akong balita sa'yo. Teka nga pala, bakit ginabi ka na naman? Naglami ka na naman sa trabaho mo ano? Tinapos ko lang ho yung mga ibang papeles para bukas iba na naman ang asikasuhin ko. Ano ho bang magandang balitang sinasabi niyo? Tanong niya matapos gantihan ng halik sa kanya ng ginang. Tumawag sa akin ng kuya mo. Uuwi na raw siya. Nagsawa na raw siya sa buhay sa Amerika. Kaya yung mga negosyo doon ipapamahala na lamang niya sa kasosyo natin. Mamamalagi na siya dito.
Mabuti naman ho at nang makapiling na ulit natin siya. Bagamat nakadama siya ng takot sa muli nilang paghaharap ni Vincent, hindi maitatangging nag-uumapaw sa galak ang dibdib ni Amanda. Ano na nga kayang itsura ng lalaki? Lalo sigurong gumwapo at lalo sigurong naging maotoridad ang itsura. Hindi pa man parang gusto na niyang masilong. Katulad ng dapat asahan, may pasalubong na party para sa binata. Si Amanda ang nagtoka sa kanyang sarili upang mamahala sa naturang kasiyahan. Tanging dalangin na lamang niya sana'y magustuhan ng lalaki ang pasalubong niyang ito. Ang mga bisita, sigurado bang lahat ay napadala ng imbitasyon? Paniniguro niya kay Michelle ang kanyang kalihim. Yes ma'am, okay na rin ho mga inarkilang mesa at silya. Meron na po bang kulang? Well, wala na siguro for now. Ipaalala mo na lang sa akin mamayang dadaanan muna ako kay Badet. Bago umuwi, kukunin ko yung gown na pinatahi ko. Kailangan maging maganda siya sa muli nilang paghaharap ni Vincent. Kung bakit nahihiya siyang aminin, mahirap kasing ipaliwanag. Kung bakit sa kabila ng mga ginawa nito sa kanya noon, hayun at gusto pa rin niyang maging maganda sa paningin nito. Yes ma'am. Araw ng Sabado, pumasok pa lamang si Vincent sa malaking pinto ay kay Amanda na ito nakatingin. Hindi na kasi mangot, formal na formal ang muka. Vincent! Lumulohang sinalubong to ng yakap na Ginang Del Rios. Mami, kamusta ka na? Yumakap din sa inang binata. Bagamat nakasulya pa rin ito kay Amanda na nasa likod ng ginang. Heto, masaya na naman dahil nandito ka na ulit. Siya nga pala, si Amanda. Natatandaan mo pa ba siya? Inakbayan itong anak-anakan. Of course naman, Mami. How could I forget her? Siyang madalas mong banggitin sa akin tuwing tumatawag ako sa phone, hindi ba? Dalagang-dalaga na pala siya. Nakangiti si Vincent nang sumulya pulit kay Amanda. Ang hindi lang matiyak ng dalagay kung plastic o hindi ang ngiting iyon. At kagaya ng sinabi ko sa'yo, siya nang namamahala sa negosyo natin. At naku iho, napakasipag na bata nitong si Amanda. Buong pagmamalaking pahayag ng ginang. Mabuti naman ho kung ganun, Mommy. At least nagagamit niyang kanyang pinag-aralan. Nakangiti nitong tugon sa ina. Ewan ni Amanda kung napaparanoid lamang siya. Pakiwari kasi niya yung ibang kahulugan ng binitawang salita ng lalaki. Parang may kalakip na patutsada. Dapat lang para makabayad siya ng utang na loob. Yun ang pumasok sa kanyang isip. At muli nadama na naman niya yung pamilyar na sakit. O iha, hindi mo ba sasalubungin ng halik sa pisngi ang kuya mo? Hinawakan ng ginang ang braso ng walang kibong dalaga. Ho! Malinaw man niyang narinig ang utos ng ina-inahan. Hindi siya makapaniwalang ipapagawa sa kanya yun. Napatingin siya sa lalaki. Nakangiti pa rin ito. Tila hinihintay na gawin niya ang utos ng ina. Pero ayaw niyang sumama ang loob ng ginang. Lumapit siya sa binata at ukmakmang hahalik dito. Welcome home, kuya. Bati niya at mabilis na dinampi ang labi sa pisngi nito. Thanks, you look great. Dalagang-dalaga ka na. For sure marami kang manliligaw. Nakangiti pa rin tong pahayag. Gusto na tuloy maniwala ni Amanda na bumait na nga ang kinikilalang kapatid. Paano ba naman maliligawan yan? Saksakan na suplada. Yun nga anak ni Atty. Salvador, ayaw pa akyatin ng ligaw dito. Sabi kong iba ka tumanda siyang dalaga kapag gano'n siya palagi. Si Mami naman, nagsasawa ka na ba sa paglilingkod ko sa'yo? Nagmamakto na nilinga niyang ina-inahan. I'm glad na mayroong isang katulad mo na tumitingin kay Mami habang nasa malayo ako, sabat ni Vincent. Nilinga ni Amandang binata, nakangiti to na parang totoo sa loob ang sinasabi. Napalabi siya sarili, kung hindi pa niya alam na kunwari lamang ang pinapakita nito. Masaya ang naging pagtitipon na yon, lubhang natuwa ang mga bisita nang malamang namang ito na dito na mamamalagi sa Pilipinas ang nag-iisang anak ng lalaki ni Ginang Del Rios. Maraming bisita, mga kamag-anak at kaibigan ng pamilya. May ilan ding kumbidado si Amanda, mga malalapit niyang kaibigan. Ang pogi pala ng Kuya Vincent mo, ipakilala mo naman sa amin, hiling ni Claudia. Isang fashion model at mayaman din ng pamilyang pinagmulan. Oo nga naman, mali mo baka isa sa amin ang makahuli sa mailap niyang puso. Susog pa ni Minnie. Isa namang pamosong pintor na sa gulang ng 22 ay kilala na sa daigdig ng sining. Hindi nakakibo si Amanda, hindi niya malaman kung paano sasabihin sa mga ito na hindi magandang turingan nila ni Vincent. O ano, ipapakilala mo na kami? Gate ni Claudia. Ha? Mamaya na lang, may kausap pa kasi siya. Inginuso niyang ilang mga kalalakihang kahalubilo ni Vincent at naidasal niya na sana'y makalimutan ng mga itong dinudungot. Sana'y wag nang matapos sa pakipag-usap si Vincent. Hello girls, enjoying the party? Isang barito ng boses na nagpalingon sa grupo, si Vincent. Yeah, of course naman, kinikilig na sagot ni Claudia.
halatang nang-agaw ng atensyon. Amanda, ipakilala mo naman ako sa mga kaibigan mo, saad ni Vincent, sabay akbay sa nakaupong dalaga. Muntik nang mabitawan ni Amanda ang hawak na kupita. Mainit ang palad ng binata na dumantay sa balikat niya. Girls, meet my Kuya Vincent. Binata pa yan. Kinakabahang pagpapakilala ng dalaga. Kuya, this is Claudia and this is Minnie. Eto naman si Kathleen, mga kaklase ko sila sa college. Isa-isang kinamayan ni Vincent ang mga babaeng nagpapahalata ng malaking interes. Lalong sumidi ang kirot na nadarama ni Amanda. Bakit sa kanya hindi ganito kasweet ang binata? At sa pagkagulat niya, umumpok sa kanila ito. Lalo tuloy kinilig ang grupo. Tawanan, kwentuhan, harutan. Yun na mga nasaksihan ni Amanda. Parang gusto tuloy niya mag-walk out para kasi hindi na siya nag-e-exist. Hindi na siya pinapansin ng grupo na kay Vincent ng atensyon ng mga to. Excuse me, pupunta lang ako na CR. Hindi na siya nakatiis. Sa comfort room nga siya pumunta at doon umiyak siya. Umiyak na umiyak. Kung anong dahilan hindi niya alam. Basta't masamang masama ang kanyang loob. Nang mahimasmasan, inayos niya ang kanyang sarili. Nagpaganda ulit siya para hindi mahalata ni Numan na umiyak siya. Pero hindi na siya bumalik sa pwesto ng grupo. Ipinasya niyang magpahangin na muna sa hardin na kakaunti ang tao. Naupo siya sa isang batong bahagyang kubling ng liwanag at doon masusi niyang pinag-aralan kung bakit siya nagkakaganito. Bakit kailangan masaktan siya sa pag-ignora ni Vincent sa kanya? At muli ayaw niya tanggapin ang katotohanan. Bakit naman kailangan sa lalaki yun pa siya natutong umibig? Sa lalaking hamak ang pagkakilala sa kanya. Bakit narito ka? Muntik nang mapalundag si Amanda na marinig ang tinig ni Vincent. Kuya Vincent, bakit iniwan mo sa akin ang mga bisita mo? May galit sa tinig ng lalaki bagamat hindi maaninaw sa dilim ang mukha nito. Akala ko kasi enjoy kayong magharutan ng mga babaeng yun. Huli na nang ma-check niya sariling tinig, sa himig na tila nagseselos. Gusto ko lang ipakita sa mga kaibigan mo na okay ka rito, walang umaapi sa'yo. Baka kasi kung ano nang sinusumbong mo sa kanila, sabi ni Vincent sa himig na may sarkasam. At bakit ko naman gagawin yun? Hindi ko ilalagay sa alanganin ang pangalan ni Mommy. Napakalakas ang tinig niya. Nagre-rebelde ang kanyang kalooban. Sabi na nga ba niya't pakitang tao lamang ang intindi kanina. Ha, iba ka na ngayon. Marunong ka ng lumaban. Kung nilapitan mo ko dito para awayin, please lang, wag na muna ngayon. Baka masira ang poise natin. Yun lang at iniwan na niya ang lalaki. Amanda, tawag nito. Bakit? Saglit siyang humintot nilingon na nakatayo pa ring binata sa dilim. Hindi ako papayag na maging kapatid ka lang. Parang balaraw na muling tumarak sa puso niyang mga katagang iyon. Tuloy-tuloy na siyang lumayo, sa bagay ay ayaw niya rin maging kapatid ito. Saan ka ba galing? Sita ni Claudia nang bumalik si Amanda sa mesa. Nagpahangin lang ako, medyo tinamaan kasi ako ng margarita, sagot niya. Sabay tungga sa kupita. Nagkatingin na ng tatlong kaibigan, naninibago sila sa ikinikilos ni Amanda. Mabuti naman at gising ka na, kapag mamalasin nga naman, masakit na nga ulo niya dahil sa dami ng nainom kagabi, mukha pa ni Vincent ang kanyang nabungaran. Bakit na naman? Irritable ang tanong niya. Hindi itinago ang pagkainis sa punyang noo para mabigat ang kanyang ulo. Bakit ka naglasing kagabi? Napahiya ako sa mga bisita, sita nito, pormal ang mukha. Wala akong pinerwisyo kagabi sa mga bisita mo. Kahit na, nakita nilang humahapik ang paakyat dito sa silid mo. Kung gusto mong magkasundo tayo, ilagay mo sa lugar ang sarili mo. Yun lang at tumalikod na to. Shit! Nagtutungayaw na muli niya sinarang pinto at nagtungo sa banyo. Nagmamarakul yung isinahod niyang sarili sa shower. Gusto niyang alisin ang nakakairitang pakiramdam. Makaraan ay minasdan niya sa salamin ng sariling kahubaran. Hindi niya napigilang hangaan ang sarili. Tayong-tayong malulusog niyang dibdib. Malaporselana ang kutis. Nangungusap ang magandang hubog ng kanyang katawan. Gumawi ang kanyang mga mata sa sariling mukha. Maganda siya. Alam niyang isa yun sa mga katangian niya. Kaya nga ba kahit na may pagkasuplada siya, may mangilan-ngilan pa rin naglalakas loob na manligaw sa kanya. Kung makikita kaya ni Vincent ang mga katangian niyang ito, bukod pa sa kanyang taglay na katalinuhan, matanggap na kaya siya nito kahit na turing kapatid lamang? Napayakap siya sa sarili, may tumututol sa kubling bahagi ng kanyang utak. Ayaw niya maging kapatid lamang si Vincent. Gusto niyang madamang yakap nito, gusto niyang maranasan kung paano nito ang kininang basal pa niyang labi. At kung paano niya ang kininang buong buo, naipilig niya sariling ulo sa isiping yon. Mapatawad kaya siya ng ina-inahan kapag natuklasan itong kahalayan ng kanyang iniisip? Isang simpleng house dress lamang sinuot niya, bumagi sa kanya ang kulay peach,
Para siyang lalong nagmukhang inosente, nakadulog na sa hapagkainan ang mag-ina, nakangiti sa kanyang angginang, matimang titig sa kanya ni Vincent. Good morning, Mami. Pasensya ka na kung napaghintay kita. Sinadya niyang ignorahin ang presensya ng binata. Mahalata man siya ng inainahan sa kanyang ginaway isasantabi na lamang na muna niya. Gusto niyang palayain na munang nadaramang inis para sa aroganteng lalaki. Okay lang yan, Iha. Alam ko namang naparaming inom mo kagabi. Sa kasual na tono, ipinadama ng ginang ang paninita. Ang Herodes na lalaki at nakapagsumbong na pala, nasabi ni Amanda sa sarili. Nagkatuwaan ho kasi kami, Mommy. I'm sorry, hindi na ulit mauulit. Ayoko ng ulong tugon niya. Naku, ang batang ito. Para minsan lang Kalimutan mo na yon. Sige na't mag-umpisa na tayong kumain. Lihim niyang sinulyapan ng lalaking katapat ng kanyang upuan, tila nanunuksong kislap ng mga mata nito. Hindi niya napigilang pukulin ito ng simpleng irap. Yun nga lamang, isiping araw-araw ay makakasama niya sa loob ng bahay si Vincent, ay sari-saring damdamin ang gumugulo sa kanyang isipan. Yun pa kayang malaman niya na papasok din ito sa opisinang pinamamahalaan niya? Total naman dito na namamalaging kuya mo. Ipinasya kung dalawa na kayong mamamahala sa opisina. Malaki ang maitutulong niya sa'yo. Para naman hindi ka laging subsob sa trabaho. Saad ng ginang. Magkakaharap sila sa sala at nagpapahinga. Katatapos lamang nilang kumain ng tanghalian. Hindi malaman ni Amanda kung paano siya magre-react. Ayaw niya makasama sa opisina si Vincent. Tsak na araw-araw, minu-minuto'y aasarin siya nito. Pero makakatutol ba siya sa inainahan? Nagangat siya ng tingin. Huling-huli niya ang titig ni Vincent na tila nagbibigay ng babala. Humanda ka, Amanda, lalo kitang aasarin. Kayo ho ang bahala, Mommy. Tugon niya na sinalubong ang titig ng lalaki. Huwag mo nang dalhin ang kotse mo, sumabay ka na sa akin. Utos ni Vincent ng umagang iyon. Umpisa ng araw ng pagpasok nito sa opisina, natigilan si Amanda. Hindi makapaniwala. Siya? Gusto nitong isabay? Bakit? Total ay isa naman ang pupuntahan natin para makatipid tayo sa gasolina. Sinagot itong tanong sa utak niya. Siya nga naman, Iha, para siguradong safe ka. Noon ko pa kasi sinasabi sa'yo, kumuha ka ng driver para may bodyguard ka na rin. Mabuti na lang at nandito na kuya mo. Kahit tutulang kalooban walang nagawa si Amanda kung hindi sundin ang kagustuhan ng mag-ina. Wala silang kibuan habang nasa daan. Ayaw niya mag-umpisa ng paksa. Baka sa pag-aaway lamang mapunta ang kanilang usapan. Kamusta ang takbo ng negosyo? Okay lang, matipid na tugon ni Amanda. Ikaw, kamusta? Ang love life mo? Okay ba? Muntik nang masamid ang dalaga. Ano naman ang pakialam nito sa love life ko? Okay lang. Hindi na nito kailangang malaman na hanggang ngayon zero pa rin ang buhay pag-ibig niya. Nagkibit balikat ang lalaki, hindi na muling nagtanong. Nakakapagdulot ng matinding tensyon kay Amanda, yaong kalamang nasa kabilang silid lamang si Vincent at kasalukuyang pinag-aaralan ng mga papeles tungkol sa pinansyal na report ng opisina. Paano kung hindi sinasadyang nagkamali palang accountant tungkol sa in and out ng pera? Siguradong sisisihin siya ni Vincent o hindi kaya naman ay pagbintangan siya nito. Of course, alam niyang malinis ang kanyang ginagawang pagpapatakbo ng kumpanya. Malinis ang kanyang konsensya, pero paano kung hanapan siya ng butas ni Vincent para palabasing masama siya? Ma'am, tawag po kayo ni Mr. Del Rios. Nakasungaw sa siwang nasabi ng sekretarya. Yes, susunod na ako. Pinilit niya pakalmahin ang sarili. Wala siyang dapat na ikabahala dahil wala naman siyang ginagawang masama. Pero bakit siya pinapatawag ng lalaki? May nakita ba itong sukat na ikagalit? Come in, anang tinig mula sa loob ng kabilang silid. Tinatagan niya ang tayo, hinawakan niyang doorknob at taas noong pumasok sa loob ng opisina ni Vincent. Have a seat. Formal tinuro ng binatang Silya sa harap ng mesa nito. Tawag mo raw ako? Binasa ko kasi ang report mula ng hawakan mong kumpanya. Saglit nitong biniti ng sasabihin na lalong nagpadagungdong sa dibdib ni Amanda. I'm glad na okay ang naging performance mo. Nakahinga ng maluwag ang dalaga. Ngunit saglit lamang pala yun, may dudugtong pa pala si Vincent na makapagpapatas ng kanyang dugo. But it doesn't mean na impressed ako sa'yo. Of course, gagawin mo lahat para matuwa si mommy sa'yo. Umaasa kang pamamanahan ka niya, hindi ba? Galit na pumatong siya sa upuan. Look, Mr. Del Rios, oo nga't ginagawa ko mga bagay na kinatutuwa ng mommy. Pero hindi ibig sabihin nun naghahangad ako ng mana. Ginagawa ko lang to upang makaganti ng utang na loob sa kanya. Maupo ka, may sasabihin pa ako sa'yo. Banayad na sabi nito pero punong-punong otorisasyon.
Humihingal sa inis na napaupo ulit ang dalaga. Inihanda niya ang sarili. Hindi na siya katulad ng dati na patatalo sa mga pang-iinis nito. Sabay tayong kakain ng lunch mamaya, okay? Lalong nairita si Amanda. Pinaupo mo pa ako, yun lang naman palang sasabihin mo? Nakangising tinuro ni Vincent ang pinto. Nagdadabog na lumabas si Amanda. Ang hudyo, parang Panginoon na nag-uutos na sabay daw kami kakain. Ano kayong balak nito? Para lalo akong inisin? Para wag akong mawalay ng paningin? Come to think of it, bakit nga ba sa kabila ng pang-iinis nito sa kanya, gusto pa rin siyang makasabay sa pagkain? Hindi kaya cover up lamang ang ginagawang pang-iinis? Hindi kaya may gusto rin ito sa kanya at hindi lamang maamin sa sarili? Naiiling siya sa pagiging weird ng kanyang isip. Imposibleng mangyaring iniisip niyang iyon. Sanay sa magagandang babae ang binata. Malikot ang puso nito. Gayunpaman, bago mananghali tiniyak niya maganda siya at kaakit-akit bago muling humarap kay Vincent. Nagbisik pa siya ng pabango bago tuluyang lumabas ng kanyang opisina. Kaya naman palang tagal mo inuna mo pa yung pagpapaganda. Patutsyada nito habang lula na sila ng elevator. Nagkataon lamang sila lamang dalawang sakay doon. Inumpisa na naman niya sa loob-loob ni Amanda. Hirap lamang ang tinugon niya rito. Natawa ng malakas ang lalaki. Tawang tuwang-tuwa. Nagsawalang kibo na lamang ang dalaga. Lalo siyang aasarin nito kapag pinahalata niyang napipikon siya. Bumukas ang pinto ng elevator. Nagulat siya nang alalayan siya nito sa siko. Lalo na nang magbukas ang elevator at masuyo siya nitong giniya sa parking lot. Pinigilan niyang urge na bawiin ang kanyang siko. Kahit naiinis siya nito, hindi mapapasubalian na hatid noon ay ang galak sa kanyang puso. Sa isang class na restaurant siya dinala ni Vincent, hanggang doon ay panay pa rin ang alalay nito sa kanya. Eto pang humila ng silyang uupuan niya. Hanggang sa ihatid siya nito sa pintuan ng sarili niyang opisina ay panay pa rin ang alalay nito sa kanya. Talagang hindi siya maintindihan ng kasama. See you then, buong kasimpatikohang saad nito. Nauling pumasok si Amanda sa kanyang opisina, tuwang-tuwa si Ginang Del Rios na makitang papasok na sa gate ang kotse ng dalawa. Kamustang maghapon mga anak? Okay lang mommy, panatag ang loob na tugon ni Amanda. Ayos lang ma, sabad ni Vincent, magaling pa lang talaga itong alaga niyo. Malaki ang potensyal na magiging isang mahusay na negosyante. Smooth sailing na ang takbo ng buhay ni Amanda. Hindi na siya inaasar ni Vincent. Panatag ang kalooban niya kahit silang dalawa lamang sa kotse. Nakakasanayan na niya ang mga ginagawa nitong pag-aalalay sa kanyang siko. Unti-unti nakikita na niyang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Dangan nga lamang at kung bakit kailangan pang may dumating na trahedya. Ma'am, inatake daw ho ang mami niyo. Nagpapanik na balita ng sekretarya. Ha? Agad na patayo sa swaver chair ang dalaga. Nasalubong niya sa labas si Vincent na mukhang alam na rin ang balita. Halika na Amanda, kailangan tayo ni mommy. Nagkukumahog na inakay siya ng lalaki patungo sa kinapaparadahan na sasakyan. Humaharurot ito ng lumisan. Talagang nagmamadali. Hinahabol ang bawat sandali. Pero huli na nang makarating sila sa ospital. Ikinalulungkot ko sa lubong ng doktor. Ginawa na namin ng lahat pero... No! Malakas na tili ang kumawala sa lalamunan ni Amanda bago siya tuluyang nawala ng malitao. Maagap siyang nasalo ni Vincent. Buong pagmamalasakit na pinangko siya nito. Kung gising lamang sana si Amanda, sana nakita niya kung paano nag-alala sa kanya ang binata.